Unboxing tayo ngayon guys, mga succulent from the upland. Galing ito ng Benguet. And hello, Florinda's Cactus and Succulent. Shoutout sa'yo. On hand na. Unboxan na natin guys. Nakita ko kasi siya sa Facebook. Marami siyang pinost na mga mga picture ng mga succulents niya na for sale. So, may nagustuhan ako doon. At may hinahanap kasi ako. Kasi yung aking Lilacina Korean succulent na rare, guys, bigla siyang namatay. So, nung tinanong ko siya kung mayroon ba siya, so, mayroon naman daw. So, ayan, umorder ako, pero, syempre, kailangan may kasamang iba para di naman yung nag-iisa. Sayang naman yung ating yung binayad natin sa sa pagta-transport kung isa lang. So, tingnan natin to. Ito guys. Balot na balot. Uy, ano to? Ganito lang pala siya kaliit. Unang lagas na to guys. Ano ba to? Ito. Ayan, mga Korean succulent yan. O, diba? Ayan. Maganda naman. Pero, bukas ko na yun sabihin kung ano yung pangalan niya, guys. Dahil hindi ko memorize. Ito. Ako, parang alam ko na to. Kung hindi si Burrito, Boros Tail. Wala, nang lagas na siya. Ano natin? Ganito pala yung kanyang packaging. Tinanggal niya. Ay, hala, nalagas na nga. Ang dami ng lagas. Oh. Boros Tail to. Ayan, oh. Ito si Boros Tail. Ay, nalagas siya, darling. Oo nga, kasi ilang days na eh. Kasi Monday ko nakita yung resibo niya. So, sinip niya nung Monday. Kagabi lang daw dumating dyan sa branch. At kanina ko lang umaga nakuha. So, ganun talaga. O, diba? Itong isang to, basta mga lang yun, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Yung mga enority. Kasi ang gaganda at ang mura naman ang mga presyo niya. So, yung mga in-order ko sa kanya is yung hindi ko pa talaga nabili. Kahit minsan, maliban lang dito kay Lilacina at saka kay Boros Tail at Burrito. Why? Ito. Ayan. Kasi kung nakita nyo yung vlog ko noon guys, na si Lilacina, nung tumanda siya, nagki-cream yung kanyang dito. And then, nito lang summer, antakin nyo guys, namatay. As in, namatay talaga siya. So, inabot din siya ng mga how many years sa akin. Medyo matagal din. So, siguro hanggang ganun lang yung buhay niya. Kaya ito, umorder naman ulit ako ng panibago. Medyo madilim ba? Pero ayan o. Yan. Ito, pangalan nito. Wala siyang nilagay na Pero, may mga pictures naman ako nito. So, malalaman ko kung ano. This is Burrito. Ito si Burrito. Ayan. Ayan si Burrito. Ayan. Okay. Kasi, si Burrito namatay din nung summer. Hindi ko alam kung ano rin ang gusto niya. So, bumili ako ulit nung nakita ko at ang mura-mura ng mga binibenta niya, guys. So, napabili ako. And since naghanap ako kay Lilacina, ayan, pati ito, sinama ko na rin. Ayan. Ay! O, diba ang ganda? Ayan, o. Ay, hala. Ayan. Mayroon ng may sira na ng konti. Parang mabubulok na siya.
Ayan. Last na lang itong isang to. Oh, ito pa isa. Ito, hindi ko talaga alam ang pangalan nito. Ayan. Ito, hindi ko rin alam ang pangalan nito, pero wala pa ako nito. So, 1, si Lilacina, 2, si Boros Tail, si Burrito, at saka itong isa, kalimutan kong pangalan niya, tsaka ito, parang si Minibel yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sila na binili ko. So, hayaan ko muna sila dyan. I-air dry ko muna sila dito. Bukas ko na sila itanim. Then, after that, yan. I-acclimate ko sila. So, yan yung mga nabili ko, guys. Mga rare itong mga ito. Ayan. Naka-air dry na siya. Pwede ko na siyang itanim. So, ito yung ating si Lilacina. Ayan. Ito yung si Burrito. At this one is Boros Tail. Ito yung si Moon River, Japan Moon River variegated. Ito si ano ba to? Gilva. Ito ba yun? Si Gilva. Ang liit pala. Tapos ito. Ang order ko talaga is white zebra. So ito yung ipinalit. Ang nakalagay lang doon nung chinek ko doon sa mga pictures niya is PHY, period. Pero nung nag-search ako, seems like Cotyledon pendens. Ayan. Pero okay na rin. Pero mas gusto ko sana yun. Si white zebra. Ito yung mga used soil. Pero, okay pa sila. Wala silang mga fungus na nasa loob ng mga pots dito kasi nga nung summer maraming mga halaman na nawala. So ito i-rated to dahil ang dami-daming ano nito, perlite at saka mayroon pa rin siyang anong tawag ito, yung mga pumice. So ang gagawin ko lang kasi summer, 'di ba, mga April, siguro wala na siyang ano nutrients, dagdagan natin ng magdagdag lang ako ng ano nito, yung vermicast. Ayan, ganito kadami. Ayan. Kasi sayang yung mga soil na ano na ginamit natin at namatay lang naman yung halaman dahil sa hindi nila nakayanan yung init. So ito, carbonized rice hull. Maglagay din ako ng konti. Ayan. Nakakatulong din to para ano, hindi dumayo yung mga pests dito. Ayan, carbonized rice hull. Tapos to prevent din sa mga fungus, ayan, cinnamon powder, konti lang din. Siguro mga 1 teaspoon. Ayan, oh. Kita ba? Ayan. So, i-mix natin to. Paghaluin natin para talagang mahalong mabuti yung mga pinaglalagay natin. Kasi sayang ito, oh, bagong-bago lang itong mga lupa. As in, bago talaga sila na ginawa kong pinaghalo-halo ko. So, pwede pa tong gamitin. Sayang. Ang importante, wala siyang fungus at saka aerated siya. So, ito napaka-aerated na nito, guys. Tingnan nyo, oh. Yan. Unahin natin si Boros Tail, guys. Ito, oh. Yan. Ang laki niya, ang lago niya, oh. Ayan. So, kailangan yung mga drainage holes niya, kailangan as in talagang ang tubig tatago sa baba. Hindi siya mag-stagnant doon sa loob. Tama, ang dami ng lagas, oh.
Ayan guys, oh. Talagang umaano siya, lumalaylay siya kasi sa bigat. So, lagyan natin siya ng stick. Ayan, oh. Para hindi siya malalaglag. Kasi mas mabigat yung kanyang mga dahon kaysa sa ugat niya. So, ayan. Si burrito, since na maliit siya, dito ko siya ilagay. Ayan na guys. Ang ganda ng drainage hole nito. Okay lang siya kung ganun kadami. Kasi pagtagal niyan, pag naanuhan na ng tubig, nadiligan na yan, lulundo na yung mga soil na yan, bababa na yan. Yan. Itong mga halaman na ito guys, ayaw nito ng full sun. Next, ito si variegated gilva. Ang liit pala nito, Maria Josep. So, dito ko siya ilagay. Ayan, maganda rin ang drainage hole nito. Kaya na sinabi ko guys, ang daming namatay na halaman ko nung summer. Pero sa cactus ko guys, walang namatay. Succulent mayroon. So, ayan. Ang ganda ng mga lupa na ito guys. Bakit? Ako kasi ang nag-ano nito, gumawa ng mixture nito eh. So, alam na alam ko kung ano yung mga pinaglalagay ko. Ayan. So, napaka-aerated yan. Grabe yung ugat niya. Andito na sa may ano oh. Nandito oh. Ayan. Tapos may mga maliliit pa siyang mga babies oh. Ito yung paglagyan ko sa kanya. Diyos ko, grabe. Ito na oh. Ito lang oh. Yung stem niya, sagad na sagad dito sa may ugat. Hindi mo na siya pwedeng laliman dahil kailangan nakalitaw yung mga babies. Kailangan yung ugat lang. So, nakita nyo naman kung gaano ka challenging itong pagtanim nitong cotyledon na to. Ayan oh. So, kailangan niyang mayroong support. Lagyan natin ng ayan. Para mag-stand out. See? Kita nyo? Grabe. Tumba siya. Kasi ang bigat ng kanyang katawan. Pero yung ugat niya, ang babaw, hindi natin siya pwedeng ilubog. Tama-tama lang na matatabunan natin yung ugat nito. So, kahirap nito. Diba? Ayan. Press ng konti. Oh my God, ang hirap nito. So, dito ko sila i-acclimate guys. Ayan na. Ayan. Ayan. Kasi, mas mainit ngayon dito. Mas mahangin dito sa lugar na ito. Pero hindi direct ang sunlight. Ayan o. Yung bubong ko nandyan. So, singaw-singaw lang ng init ang makukuha nila. And since ngayon kasi tag-ulan, baka babagsak ang ulan. So, dito kasi may bubong naman. Pero mayroong hangin dito na talagang tamang-tama sa mga succulent na hindi sila mabubulok.